So, ang hermeneutics, isa po ito sa mga parte upang mas maunawaan natin kung paano nga ba yung tamang pag-interpret sa salita ng Panginoon. Alam ko po, yung iba, nakatake na po ng course like LITS, di po ba? Yung sila Tita Sally yata, sila Kuya Rod. Nag-take na po sila ng LITS. Merong namang ibang kapatiran na nag-take na po siguro sa Pilipinas pa during their time there, meron nang nakapagkwansa sa seminary school. So we do this hermeneutics. Nung ginawa po namin ito ni Pastor Mike, pare-pares po tayo na sabi nga, basic ang knowledge. So habang ginagawa namin to, dun pa lang kami, nag-uumpisa rin talaga na matuto rin. So ibig sabihin, kami, yung ngayon lagi natin sinasabi na kapag tayong ginagamit, tayo muna dapat yung unang maturuan ng lesson na gusto nating i-share. So there are things po na ang aim namin why we need to do the hermeneutics kasi marami ngayon na sa pagtuturo, andun yung desire, pero ang isa sa mga problema is, are they sharing the right context, the right meaning, o ito ba yung, sabi nga, yung share ba is out of emotions, out of something you just get from the internet na maganda lang yung dating sa'yo na gusto mo ring i-share. So, sinasabi natin ito, not to say na hindi mali yung ginagamit natin, but for us to have this, kumbaga, filter, upang nang sa gayon, yung pipiliin natin o yung kukunin natin sa internet o other resources, meron tayong basihan para makita kung ito nga ba ay tama o mali. Kasi di ba yung information kasi ngayon, marami ka nang pwedeng pagkunan. YouTube, si Mang Google, di ba yung mga post sa Facebook, maraming magaganda tayong napapakinggan. Na sometimes, when we are in some emotional state, ang nangyayari, pag na-touch tayo nung sinasabi, nai-encourage na tayo, akala natin, is tama na yun talagang itinuturo sa Biblia. So, ito po, ang ating hermeneutics class, sabi nga ni Pastor kanina, is in a seminary school, this will take a 1-year course. But we will try our best po na ma-take lang po ito within less than 12 hours. Less than 12 hours, so 11 and a half hours po natin kukunin kasi less than 12 hours. So sige po, hindi ko na po patatagalin, kagaya nga po ng ground rules natin. So sabi natin kanina, hindi ko po binak to back yung printing ng manuals po natin. So para dun sa likod, pwede po kayo dun mag-notes o pwede po kayong dun magsulat ng inyong questions. So para hindi na hiwalay yung sabihin natin, yung mga questions o yung mga notes natin during the seminar. So kung may mga tanong po tayo on the course of the discussion, yung nga po yung sabi natin, isulat lang po para after i-raise up po natin. But sabi nga, as much as possible, yung questions po dapat natin is in line muna dun sa topic na dinidiscuss natin. Kung makuan po namin na medyo matatakil po ito to the previous topics, we will inform you na hindi po natin. Sasagutin muna, we will proceed, sasagutin natin yung pagdating nung right lesson. So yun po. So, hermeneutics. Sino na po dito? Sabi, base doon sa science kanina, tinanong kung sino na yung nakapag-take ng hermeneutical class. Meron na po ba? Crash course ng hermeneutics doon sa Acts Pastoral Theology, di ba? Crash course lang. Wala pa, di ba? So, isipin natin, yun, si Kuya Jess nakapag-take na siya ng hermeneutics. So, isipin natin, tayo, nagagamit na tayo sa mga tumatayo na dito sa harap. Whether it's on Friday preaching o sa Monday exhortation or even the very simple, hindi naman simple, kumbaga yung pinakauna which is conducting Bible studies. Na lahat tayo, sinasabi natin, paano ba tayo nagsimula na mag-share ng salita ng Panginoon? So, are we doing it right? Na tanong na po ba natin sa sarili natin yon? Na what we are sharing is, ito ba yung talagang dapat bang ituro o ito ba yung tamang context o ito ba yung, sabi nga natin, hindi ba ito heretical? Na kapag itinuro natin at natanggap ng mga kapatid, ito ba talaga yung itinuturo sa Biblia? So lahat po tayo, even as pastors here at BNE, alam naman po natin na hindi naman talaga kami nag-undertake dun sa mga seminary courses like ng ibang pastor sa Pilipinas. But we are trying, sabi nga sa patuloy na mga resources na available, is patuloy po tayong nag-aaral. So, our first topic
So hopefully it will take around 30 to 45 minutes. So may 15 minutes po tayong questions. So course, syllabus, and introduction. So tignan po natin. Bakit po natin ito ginagawa? Sabi dito sa 2 Timothy 2:15, kung makikita po natin yung verse po natin sa ating hermeneutics, anong sabi diyan? Be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So yung unang tanong nga, yung pagtatanong natin sa sarili natin, pag nagtuturo tayo, ito yung unang tanong, are we rightly dividing the word of truth? So naririnig na natin to, possibly natakil na natin sa ibang Bible studies natin, but sabi nga, ano ba yung ibig sabihin ng rightly dividing the word of truth? So tuloy po tayo. So isa dito sa pag-aaral natin, kung tatanungin ko kayo, ano ba yung verse sa Bible na mas pinakakinatatakutan natin? Sige po, may mga mic po tayo. Sige po, mag-mic po tayo para marinig. Sino po ang volunteer? Si Ate Ima nagsasalita kanina. Ate Ima, may mic ka dyan? Yan, sa I never knew you. I never knew you. Sino pa? Sa Matthew 7, tama ba? Matthew 7:27. Sino pa po? Kaya pabigyan ng mic si Kuya Rod. Yan. The love for money is the root cause of all evil. The love of money is the root cause of all evil. So we will start with the course syllabus, sabi nga po natin. So yung tanong natin kanina, ano yung verse na kinatatakutan natin? Sabi ni Ate Ima kanina is yung sa I never knew you, di po ba? Sabi ni Kuya Rod, the love of money is the root of all evil. So sa mga nagtuturo naman, yung sa Hebrews na sabi niya is, sabi nga, kayong mga nagtuturo ay magsusulit, di ba? Mas malaki yung responsibilities natin. That's why hermeneutics is very important. So tama po na isa sa pinaka nakakatakot na verse is yung sa Matthew 7:21-23. Bakit po? Kasi akala mo, nasa Panginoon ka, pero in the end pala is, hindi ka kilala ng Panginoon. Bakit po nangyayari ito? Kaya nga po sinasabi natin, your understanding of your salvation is wrong. At isa pa, your understanding of what being taught to you is wrong. Two-way po yun, di ba? Halimbawa, yung mga nasa ibang religion, di ba? Bakit yun yung pinaniniwalaan nila? Kasi yun yung itinuturo po sa kanila. But in the end, sabi nga po natin, na anuman yung pagpapagal natin, kung mali yung umpisa natin, pagdating sa dulo, mali pa rin po yun. Di ba nakita natin kung minsan, just because you did not follow one instruction, pagdating sa huli, hindi tinanggap yung ginawa mo. Di ba? Mas nakakatakot yun. Here, ang kwan po natin is yung ating eternal destiny ang nakasalalay po dito. Kaya ito yung kinukonsider nila the most feared verse. Di ba? Kasi pwede tayo, sabi nga po natin, sino lang bang nakakaalam kung sila ay ligtas na o hindi? You can confidently say, I am already saved. Di po ba? Anyone can say, I am a Christian, I am saved, I believe in Jesus Christ. But the truth is, anyone can say that, but only our Lord Jesus Christ can confirm that to us. Di po ba? Kaya nga po, patuloy tayo sa pag-aaral upang makita natin at mas maunawaan natin kung ano ba yung kaligtasan at kung sino ba ang ating Panginoong Hesus. So sabi din dito, there are things in our Christian life that we cannot afford to misunderstand. Tama? May mga bagay sa buhay nating bilang mga Kristiyano ang hindi natin pwedeng, anong yung ma-misunderstand sa Tagalog? Mamali yung ating pangunawa. Sabi dito, for there shall arise false Christs and false prophets and shall show great signs and wonders in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So sinasabi po dyan sa Bible, yes, sinasabi natin we are saved, we are elect, we are part of the children of God. Tama? Pero sinasabi sa Bible, we are the target of deception.
Kasi ang gusto ng kaaway, makuha tayo sabi doon, from Christ at madala sa Kanya. Kaya as a Christian, we are target of deception. Sabi po yan sa Matthew 24 verse 24. Kaya nga po, in these last days, the battle is deception. Kaya kailangan talaga nating mag-aral. Sabi dito, yan. That is why there is need for us Christians, especially to us leaders. So sabi siguro natin, hindi pa naman ako leader. Pang-pastor lang yung course na yan. Pang mga gustong mag-pastor lang yung course na yan. No, hermeneutics is for everyone. But hermeneutics is a must sa mga taong nagtuturo na. Hindi natin alam, di ba? Wala naman sigurong pumunta dito sa Saudi na ang pangarap ay maging pastor dito sa Saudi. Hindi po namin pinangarap ni Pastor Mike yon at ni Pastora Gina. But we have been led, we have been, sabi nga natin, appointed as pastors at nandito po kami ngayon sa harap niyo na nagtuturo. Kaya nga po sabi dito, understand what the Word of God say. Ito yung isa sa pinaka-importante na dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. Sabi dito, there are Christians who believe that we do not need to study doctrine. All we need to understand is the application and how to make it more relatable to people. May mga preacher na po ba tayong narinig na ganito sa internet? Hindi na importante ang doctrine. Kasi yung doctrine na yan, pinahihirapan lang yung mga tao. Ang importante, maipakilala natin si Jesus Christ sa kanila. But, sabi nga, it sounds good. Mas madali. Kasi ang kaisipan natin, pagdating ng doctrine, mahirap po ito, di ba? Pag-aaral, tamang pag-aaral, maglalaan ka ng oras, kaya maraming ayaw sa doctrine. But how can you know Jesus Christ Himself if not for the doctrine that is being taught in the Bible? So hindi na tayo magpapangalan kung sino-sino yung ayaw sa doctrine. Na ang gusto na lang is application. When I read the Bible, ang importante is yung application, hindi na importante yung theological background dito, yung hermeneutical background. Ang importante, I can relate it to the people so that the message of God will be shared. Pero ang tanong, tama ba? Marami tayong example na makikita sa internet. This is one of the things na kailangan nating maunawaan. So ano po dito? Yan nga po yung sabi nila, may mga nagpe-preach na nagsasabi, hindi ko na kailangan mag-aral. The Holy Spirit will be with me. The Holy Spirit will guide me. Hindi ko na kailangan gawin yung sinasabi ng iba na kailangan mong magbasa, mag-pray, mag-fasting. Basta, I will pray to the Holy Spirit and He will give me the message. Meron naman nagsasabi na, hindi ko kailangan ng Holy Spirit, kailangan ko lang mag-aral talaga. Pag-aralan ko lang itong topic na to, pwede na akong magturo. But the preacher o yung nagtuturo, dalawang bagay po ang kailangan. Kailangan siya ay filled with the Holy Spirit at ang pangalawa, he is also founded in the Scriptures. Hindi pwede na magtuturo ka na founded in the Scriptures pero walang Holy Spirit. Ibig sabihin, walang anointing. So, paano ka rin i-anoint kung mali yung foundation mo when it comes to the Scriptures? Anong klaseng spirit ang mag-a-anoint sa'yo? Tama po ba? Kaya ito yung ine-aim natin that as we proceed as teachers, as a sharer of the Word of God, ito yung dapat na ine-aim natin parate. Yes, the Holy Spirit is with us, but we must take time to be founded in the Scripture. Di ba kagaya nga, di ba kay Solomon, bakit hiniling niya ang wisdom? So it's the same thing with us because wisdom will guide us and wisdom will also lead us to better understanding of who Christ is. So that once we share who Christ is, ito yung tama. Ito yung Jesus Christ that is being mentioned in the Bible. So this is our course. Ito po yung pinamimilian namin. So when we evaluate yung panggagalingan ng kurso na ituturo po namin sa iyo, hindi lang po ito na, ay kung ano lang yung gusto namin. We have different. So dito, una, yung ginagamit po natin sa Blue Letter Bible Institute, ito po yung Biblical Hermeneutics ni Eric Lewis. But this is pure English. Ibig sabihin, manunod ka, magbabasa ka, mag-exam ka. And it's around 24 lessons. Online po ito, makikita nyo po ito sa study.bible sa internet. Ang pangalawa, meron din po ito sa CLR.
church leadership resources. So I think sa LITS, kumuha sila dito. Ang author po nito is si Bill Shidler. Basic Doctrine 1 na tinakil natin, siya rin po yung author nito. But it's still also, sabi nga, medyo mahirap din. So, ito po yung pangatlong napili natin, Apollos Project. So, sino po yung author nito? Ito po yung si Dr. Roy Versosa ng Champion Light Center. Isa po siyang Pilipino. Filipino pastor na nakabase na ngayon sa Canada. So, ayan po yung mga online resources na pinanggalingan po ng ituturo natin. So, why pinili po natin ang Apollos Project? Sabi nga po natin, kasi ang naging aim po ni Dr. Roy Versosa, sabi nga is yung maturuan yung mga Filipino pastors, Filipino leaders in a way na kung saan mas madali sila. So, kumbaga, ang nasa isip niya nung ginawa niya po itong lessons na to is he has the Filipino pastors in mind. At pangalawa, hindi lang basta Filipino pastor in mind, kundi yung mga pastor din na walang formal seminary study. So, ibig sabihin, di ba sa Pilipinas, hindi ka pwede magpastor basta-basta. Kailangan mong mag-aral, kailangan mong pumasok ng seminary school. Pero the reality sa sitwasyon ngayon, sabi nga, hindi sapat yung na-produce na pastor ng mga seminaries. Hindi, iilan lang yung pastor na may capabilities na mag-enroll sa seminary. Kaya ang ginawa nila, ang ginagawa ngayon is yung seminary na ang pumupunta dun sa mga tao na may potensyal na maging pastor. So hindi po ibig sabihin nito magiging pastor na rin tayo pagkatapos ng hermeneutics. Pero praise God kung yun po yung magiging gift po sa atin. So yan po Pastor Roy Versosa. So hindi ko na po babasahin. Yan. So bakit po Apollos Project? Yan. I-explain natin bakit ang title niya is Apollos Project. So, in Acts 18, 24-26, may isang verse po dyan. Ang sabi niya dito, meanwhile, a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was a good learned man with a thorough knowledge of the scriptures. He had been instructed with the way of the Lord, and he spoke with great fervor and taught about Jesus accurately, though he knew only the baptism of John. He began to speak boldly in the synagogue when Priscilla and Aquila heard him. They invited him to their home and explained to him the way of God more adequately. So nakita po natin may tatlong kwan po dito, may tatlong karakter. Si Apollos, si Priscilla at si Aquila. So ang sabi dito, ang header po ng Apollos Project is to teach us to preach the word accurately, hindi lang accurately, kundi adequately. So tignan natin sa explanation po nito. So makikita natin, kung i-explain natin, kung titignan natin doon sa interlinear ng mga Bible app natin, ano ba ibig sabihin ng word na diligently? So ibig sabihin, careful, maging maingat tayo. So ito yung unang tanong. When we are being used in sharing the Word of God, are we being careful on what we are sharing? Ano ba yung basehan natin na kapag ito yung in-inspire sa atin, ano ba yung nagiging attitude natin bago mag-share? Are you trying your best na mag-research, mag-reference ng mga Bible verses para ito yung ma-share ko ng tama? So, ang sabi doon, perfectly, it's the same, almost same word lang din, akribes sa akribos. So, ibig sabihin dito naman is accurately and diligently. Yan. So kung titingnan natin at babalikan po natin dito, yan. Kung babalikan natin dito, ano ba yung meron lang si Apollos? Ano lang po yung meron lang si Apollos? Ang sabi po dito, he had been instructed the way of the Lord, and he spoke great fervor and taught about Jesus. Sabi dito, though he knew only the baptism of John. So kung iisipin natin, kulang pa yung kanyang kaalaman. So hindi pa kumpleto, kundi 50% lang. Kumbaga, meron pa siyang hindi nalalaman na dapat niyang maituro. Although, nung sinulat po ito ni Luke, he acknowledges na andun na yung accuracy niya. Andun na yung desire niya. Pero may kulang
pa. Kaya nga sinabi, adequately. Kaya pumasok itong si Priscilla at si Aquila. So ganun din tayo sa sitwasyon natin. May mga bagay tayong di alam, pero we must always be open to be taught by those people na mas may alam pa at maitama tayo. Yes, we are teaching accurately, pero are we teaching adequately? Tama po ba? So hindi rin natin pwedeng sabihin we are teaching adequately kung hindi rin po tayo accurate. So ang naging questions po dito, why Apollos Project is there are a lot of people who are teaching, yes, they are teaching accurately, but yung advocacy nung kanilang pagtuturo is kulang pa. Amen po ba? Kaya po yan yung carrying verse ng Apollos Projects so that we can teach, sabi niya, accurately and adequately the Word of God. Yung po, forward tayo. Yan. In light of the proliferating false doctrine, it is one area of the utmost importance is training Christians in their ability to interpret the Word accurately and preach it adequately. Amen po ba? So sabi nga natin yung simple na pag-share natin sa family natin, it should be accurate and it should be adequate. Kasi kung kulang, di ba? It will raise up more questions. Kapag hindi accurate, then you will lead them into different way. Kaya napaka-importante na, sabi nga, yung kahalagahan na matuto tayo kung ano yung tama. Yan. So accuracy. So isa sa mga madalas po nating naririnig, which is for us, is yung tinatawag po natin na, sabi nga, kapag ina-analyze mo ba yung verse, are we doing it in the right context? Are we doing it in the right context? O alam ba natin na kung minsan, yung verse na tinuturo sa atin is out of context? Ibig sabihin, hindi ito yung talagang gusto niyang ituro. Kundi yung inaituturo is hindi tama. But because we can relate to it, anong nangyayari? Ito na yung pinaniniwalaan natin. So there is one example here. Sabi nga, how a pastor use a verse out of context. So alam naman po natin na sa Pilipinas, sabi nga po natin, sa Pilipinas, di ba, yung mga pastors kung minsan, ano yung isa sa mga ministry ng mga pastors doon? Ano yung sinasabi ni Pastora Gina? Kasal, ano yan? KSB, ano yan? Kasal, Binyag, Libeng, KBL, di ba? KBL, Kasal, Binyag, Libeng, isa sa mga ministry na pinupuntahan. So there is one pastor na pumunta sa isang lugar. And then along the way, habang naglalakad siya, nadaanan niya yung bahay ng isang miyembro niya. So medyo pahapon na, sabi nga dito, so sabi niya, daanan ko nga si kapatid. So kumatok siya sa bahay. So kumatok siya sa bahay ng kapatid na ito, is walang sumasagot. Hindi siya sinasagot, kumakatok siya. Pero nakasindi yung ilaw sa loob. So kumakatok siya. So hindi siya pinagbuksan. Kaya ang ginawa niya, sumulat siya sa ng papel, tapos inilagay niya sa pinto ng bahay. Para ipaalam sa kanya, sabi niya, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come to him and dine with him and he with me." Sabi niya. So ibig sabihin pala, nagugutom pala si pastor. Hindi siya pinagbuksan. So ito yung nilagay niya doon. So the next Friday, Sunday sa Pilipinas, kasi yun yung time na mag-preach siya. So maaga si pastor ngayon doon sa simbahan. Then, sa pinto na mga ng simbahan, may nilagay naman ngayon yung kinatok niya. Alam niyang yun yung kinatok niya kasi sinulat niya yung pangalan. Ito naman po yung nilagay ng kinatok niya. Anong sabi niya? So he said, "I heard your voice in the garden and I was afraid because I was naked and I hid myself." So ibig sabihin, sabi nga niya, dahil ginawan siya ng wrong context, sinagot niya rin ng wrong context, but still biblical. So ano po yung aim niyan? Sabi dito, an out of context pastor will always produce out of context member. So tugma nga naman, nagkuhan siya ng biblical, sinagot din siya ng
biblical. At tugma nga naman, sino nga naman lalabas ng nakahubad? So hindi po natin alam, baka naliligo po siya, wag na po tayong magpan po doon. So those are isa sa mga bagay na dapat nating pag-ingatan bilang tagapagturo ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, do not use the Word of God out of context. Yes, we can use it. Parang sa pagkain lang, pwede mong gamitin yung tinidor sa pagsubo ng kanin, pero ang dapat mong gamitin ay kutsara. Hindi ko mo pwede mong gamitin, yun na yung gagamitin mo. So bilang mga tagapagturo, bilang mga pastor, ang kwan po natin, do not use the Word of God out of context. Yan. Ito pa yung isa. The mortal sin in preaching is when you bored people with the Word of God. Di ba ang bigat? Di ba? Ha? Pag hindi naintindihan, kaya nga po, hindi lang basta-basta na i-deliver mo yung salita ng Panginoon. You should, sabi nga, you should encourage yung mga nakikinig to be involved. Di ba? To be connected to the Word of God. Paano po mangyayari yon? Kailangan nating mag-aaral kung paano. So, hermeneutics is just one part of it. At may iba pa pong bagay na dapat natin pag-aralan para hindi natin maboard yung mga tao sa salita ng Panginoon. Di ba? Ang hirap po dito sa harap, honestly, ang hirap po dito sa harap na nagsasalita ka na nakikita mo marami pa yung naghihikab kaysa nagsusulat. Di ba? Kaya nga po kuminsan narinig natin si Pastora Gina, di ba? Palakpak naman dyan. Kaya nga po yung mga pastor, madalas sa amen? Para makuha yung attention po nyo. Kung minsan nagjo-joke yung mga pastor nyo para makuha yung attention po nyo. Kasi pag ikot ng mata niya at marami naghihikab, kailangan niyang si Kuya Rod daw, kailangan niyang mag-knock-knock. Kailangan sumayaw, hindi po ngayon. Not allowed. So ito po yung sabi ni Haddon Robinson. So being a preacher of the Word of God, sabi dito, may tatlong klase ng preacher. May tatlong klase po ng preacher, ha? Una, those to whom you cannot listen. May mga preacher na ayaw mong pakinggan. Sino po ba yung preacher sa BNI na ayaw yung pakinggan? Ha? Siguro, ala na, nasa kon na yun. Pangalawa, those to whom you can listen. Tama po ba? May mga preacher na parang ayaw mong pakinggan. You have your own personal reasons why. You have your own personal bias kung bakit kahit anong try mo is talagang parang yung mga sinasabi niya is ayaw pumasok sa'yo, ayaw mag-sink in. May mga tao din naman na pwede kang, di ba? Those whom you can listen. At yung pangatlo, those whom you must listen. So ito po yung mga preacher, tatlong klase ng preacher. So alam po natin dito sa BNI, maraming nag-share ng salita ng Panginoon, pero hindi naman siguro all the time na yung tumatayo dito is you must listen. But as a preacher, ito po dapat yung i-aim natin that everyone must listen kasi ang sineshare natin ay salita ng Panginoon. Kaya nga po, do not fall into the mortal sin of boring people with the Word of God. Amen? Yan. So, in terms of hermeneutics, matututunan natin how to develop sermon, Bible study materials accurately. Ano pa sabi doon? And deliver it accurately. Amen po ba? Yan. Ano pa? So, sabi nga natin, for us to do these two things, yung deliver the, study the word accurately and deliver it adequately, honestly po, this is 3-part lesson. So yung level 1 nito is hermeneutics, level 2 is exegesis, level 3 is homiletics. So nandito pa lamang po tayo sa hermeneutics, nasa foundation pa lang po tayo. But we will try our best po na magawa po natin lahat ito. So pray for us, pray for your pastors na magawa po natin ito. Alam ko maraming activities this following months. The anniversary is coming, pero hindi po natin i-disregard yung teaching. Kasi mahirap naman na 1/3 lang yung maituro po sa atin. So, hindi pa tayo umabot dun sa accurately. Di ba? Baka accu lang. Wala pa yung iba. Kinulang pa. So, ito po yung
pinanggalingan ng ituturo po natin sa inyo. So ito po yung galing po ito sa doctoral dissertation ni Dr. Roy Versosa. Ayan. So, in our overview ng seminary training natin, sa Pilipinas, kagaya nga po nung sabi natin, when you go to that seminary school, Kuya Jess, tama ba to? Di ba? Si Kuya Jess nagkuha na siya. So, yung level 1 natin is ito po muna. Biblical introduction, biblical language, and hermeneutics. Kaya nga po, kumbaga may plus points na po yung nag-takes ng history and authenticity of the Bible. Kasi natapos na po natin yon. Yung level 2 niya is about biblical exegesis. Yung level 3 po nito is, yan na po, theology na, systematic and biblical theology, church history, philosophy of religions, and apologetics. Meron na po ba tayong na-fill up? Wala pa, no? Kasi nasa course syllabus pa lang po tayo. And then, yung level 4 po sa hermeneutical, sa seminary training is yung tinatawag po natin na Bible exposition. So kumbaga, tayo ang itatakel pa lang po natin is ito lamang po. So, matatakel natin ang biblical introduction, biblical languages, hermeneutics, itong exegesis and homiletics is isusunod po natin. But we are still here on the level 1. So by biblical introduction, sino na po yung kumbaga kapag tinanong tayo na bakit kayo naniniwala sa Bible nyo is gawa lang naman ng tao yan? Maraming pagkakamali sa Bible nyo. Maraming dinagdag at maraming binawas yan. How can you answer those questions? So hopefully, as we go on with the lessons, matatakel po natin. It will give you information how to answer those questions. Yan. Ito po yung ating course objective. Pabasa nga po. Sino bang pwede? Sige po, volunteer na lang. May mic po tayo. Yan. Kuya Jess? Hello. Yan, ito ko na. Yan. Okay. Course objective. This course will provide instruction in the principles and practice of hermeneutics with emphasis on the importance and challenges of Bible interpretation. Pointer 2, it explores the reasons why there are different interpretations. Consider the inspiration and inerrancy of scriptures as foundational truth and defines key terms, all in practical, down-to-earth way. Pointer 3, this course proposes, explains, and illustrates the 7-step process of exegetical investigation that will help the student discover the original meaning of a particular passage of Scripture and its significance to us today. Amen. Thank you po, Kuya Rod. Talagang napakalambing ng boses ni Kuya Rod, pang radyo. So sabi nga natin, this course will provide instruction in the principles and practice of hermeneutics. So, matatagil din natin. Ito yung isa sa mga tanong natin. Bakit may iba-ibang interpretasyon? So, una, principles and practice. Pangalawa, masagot yung tanong na bakit may iba-ibang interpretasyon. Bakit pag binasa ni Kuya Rod tong verse na to, is iba yung explanation niya? Bakit pag si Tita Sally nung ginamit niya tong verse na to nung nagturo siya is iba yung naituro niya? Bakit nung si Pastor is iba rin? Pero pare-pares naman na Bible ang pinanggalingan. So bakit tayo may iba-ibang interpretation? Sabi dito, proposes, explain, and illustrates a 7-step process of exegetical investigation. So ito po is level 2 na po ito. But sabi nga, it's part of the course. So hopefully po, after ng hermeneutics natin, give us some time to prepare the materials at makapag-proceed po tayo sa exegesis. So, ito yung sinasabi na sa iba. Sabi nga, anong sabi dyan? For a lot of people, the Bible is like a big jigsaw puzzle. Bakit po jigsaw puzzle? Parang pag nagbasa ka ng verse ng Bible, ang iniisip talaga natin agad is, parang, ano kaya yung ibang meaning nito? Di ba? Kailangan ko pang hanapin na, ito ba talaga yung gusto nitong sabihin? So yun po siya. Ayan. Minus po ng sandwich yun mamaya. Ay, hindi mabasa. So yung pagbabasa natin,
So yung pagbabasa po natin, sabi nga, is parang jigsaw puzzle na pag nagbasa tayo, na parang kung iniisip natin ang Biblia is parang puzzle na kailangang isolve, then kumbaga, nakuha nyo po yun na sa halip na basic lang sana, is parang napapahirapan pa natin yung sarili natin kasi akala natin na mas may malalim pa. Yes, the Word of God sometimes mas may malalim na dapat nating hukayin, pero most of the times, sabi nga, madali lang sana yung pagbabasa ng Bible if we have the right principles and attitude and foundation. So sabi dito, just like solving a jigsaw puzzle, the aim is to provide you the big picture for you to solve the puzzle. Di ba? Kung may jigsaw puzzle tayo na ganito, mahihirapan tayo kung hindi natin makikita yung picture na susundan natin. Kaya nga po, when it comes to the hermeneutics, what we who are teaching will only provide you the big picture. Hindi po kami yung magsosolve ng puzzle na yon. Bakit po kailangan ganon? Kasi hindi naman po every time nakasama namin kayo. You can do it on your own. That's why ang sabi kanina, principles, di ba? Principles kung paano. So just like a solving puzzle, sabi po natin, kapag alam na po natin yung big picture, mas madali po nating isolve yung isang puzzle. Just like sabi nga po natin, kung alam natin kung ano ba yung aim ng Bible, mas madali po tayong magturo. Kaya sinasabi natin, if we believe that the Bible is all about Jesus Christ, then all our teaching should be focused on Jesus Christ. Hindi po natin ipo-focus sa iba. Kung yun po yung pagkakaalam natin sa Bible. Yan. So course objective po natin, first is to define, ano yung define natin? The key terms involved in the hermeneutical process. Pangalawa, discover why there are different interpretations and the ground rules for accurate interpretation. Nababasa po ba dyan sa likod? Opo, nasa kundi po yan, nasa manual sa syllabus. So, develop the skills in doing exegetical investigation and dedicate, ibig sabihin, themselves studying the Word of God. Yan. So, meron pa tayong 22 minutes. Yan na po yung ating course syllabus. So, natapos na po tayo sa lesson 1. Amen po. Palakpak nga po kay Lord.